ni Sister Beverly, mabilis lang din tong preparation sa PowerPoint, ano. Pero anyway, naaral naman natin yung ano na yan, yung message na yan. So, ang message po natin ngayon, what the gospel revealed o ano ang ipinapahayag ng gospel. Kasi baka akala natin puro blessings lang or may ibang side din, no? Tingnan natin mabuti. Okay? So, napaka-importante na gamitin ng Panginoon yung lengguwahe na sinasabi natin na nagpapahayag ng freedom to choice o freedom o kalayaan sa pagpili. At yung buong scripture, yung buong kasulatan ay ito ang tinuturo sa atin na lahat tayo ay may kalayaan na pumili. Hindi sinasaklaw ng Diyos ang ating free will, ang ating kalayaan pumili. Especially pagdating sa tinatawag nating kaligtasan. So, nakita natin ang Israel, alam na alam nila to. They were accustomed to the goodness of God. So, lagi nilang nararanasan yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Talagang doon sila nabuhay. Kung papansinin nyo, yung mga Israelita, paglabas pa lang ng Ehipto, nakita na natin yung goodness ng Panginoon sa kanila hanggang sa makarating sila ng promised land. Okay? So, they were so much accustomed doon sa goodness ng Lord sa kanila. Nakita rin natin yung mga parable ng Panginoon about the vineyard, about the wedding feast, lahat ng parable dyan sa gospel ay nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Okay? And also, ina-assume ng Israel that by providence and natural physical birth, they were born into the kingdom, no matter what their behavior. So, minsan, for example, tayo, may mga anak tayong pinanganak nung tayo Kristiyano na, pero it doesn't prove o hindi naman nagpapatunay na kung Kristiyano yung magulang o ligtas yung magulang ay pwede na rin ligtas yung anak. Okay? So, yung natural kingdom with the natural DNA of Abraham, yung DNA ni Isaac, ni Jacob, it was created responsibly to reveal and prepare mankind to come into the spiritual kingdom. So yung kapahayagan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, lahat yon about the preparation. No? Nire-reveal nito yung bawat tao. Kasi kay Abraham, Isaac, and Jacob, of course, wala pa ang nation ng Israel noon. So it speaks all the nation. Okay? So it speaks all the people. Then nagkaroon lang ng nation of Israel the time na God formed a nation through Moses. Okay? And then nakita rin natin na it is only appropriate that they themselves would come in. So even all the people na kinakailangan makarating doon sa kaharian ng Panginoon. So mamaya tatalakayin natin kung paano tayo napabilang na sinasabi doon sa aklat ng Efeso na tayo hindi dating bayan pero naging bayan ng Diyos. Tayo yung mga foreigner pero naging Israel. Okay? Pero hindi naman tayo talaga physically Israelite. Okay? So, ito yung sinasabi ng Panginoon that spiritual kingdom na lahat ay gusto ng Panginoon na magkaroon ng kaligtasan o maipasama doon sa kanyang kaharian. And then, nakita natin na ang Panginoon even responded with the Israel, according to their rebellion. So, nagre-respond ang Panginoon kung merong mga pagsuhay, kung may mga pagre-rebelde.
At minsan nakikita rin natin kung gaano yung galit ng Diyos pagdating doon ah, sa Israel, pagdating sa kanilang pagre-rebelde. Okay? And then, as you can see, yung leader ng nation ng Israel, they were nurtured in holiness. So doon sila tinuturuan, yun ang gusto ng Panginoon sa kanila, na lakaran nila, yung way of righteousness. Yun ang gustong lakaran nila, yung holiness. Pero nakita natin na marami silang mga paglakad na hindi yun ang tinutumbok nila, hindi yun ang nilalakaran nila. Kung babasahin niyo yung mga hari, doon sa aklat ng First King, Second King, sa Chronicle, sa Samuel, di ba? Makikita ninyo, ang daming hari na hindi lumalakad ayon sa gusto ng Panginoon. Okay? And even, hindi nga hindi nga nais ng Diyos, no? In the time of Samuel, hindi nga nais ng Diyos na meron silang hari, eh. Di ba? Nakikita natin doon na yung mga tao, gusto nila magkaroon ng hari na gaya ng ibang bansa. Yun ang gusto nila. Nainggit sila sa ibang bansa. Pero ang sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, hindi ikaw ang nire-reject nila. Ako ang nire-reject nila. Okay? So makikita ninyo, sa lumang tipan pa lang, grabe na yung rejection, grabe na yung rebellion. Pero still, nanatili yung goodness ng Panginoon. And also, even in the New Testament, Jesus Christ, the Holy One of Israel, siya na nga yung pumunta rito sa lupa, humarap sa kanila, nagpakilala sa kanila, and the way of righteousness stands before them. So ipinahayag na ng Panginoong Jesus, ito yung daan ng katuwiran. Mula pa nung time ni uh, yung he's preparing the way of the Lord, John the Baptist. Di ba? Piniprepare niya yung way of righteousness. At siya na mismo, ang Panginoon Jesus na mismo, ang siyang pumunta sa lupa para ituro sa tao ang paraan o ang daan ng katuwiran. So, the truth stands before them. So, yung katotohanan, nakita nila, naranasan nila. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. The light stands before them. So, nakasama nila yung buhay. And the hope of Israel stands before them. So, nakita natin, grabe, di ba? Talagang nagpakilala, nagparamdam sa kanila, no? At gumawa ng maraming himala at nagturo ng katotohanan. So, the true King of Israel, which is Jesus, stands before them. Nagpahayag kanila. Yet, as you can see, in 3 days, they will boldly declare in front of this king, nung nililitis na si Jesus, sa tapat ni Pilato, the front of Pilate. Ang sabi sa John 19:15, pwede ba pakibasa sa Tagalog? John 19:15. Sino ba pwede magbasa? Basa. Meron ba pwede mag-volunteer? Tagalog. Hello? Meron ba pwede mag-volunteer to read John 19:15? Naririnig ay? Sige na. Sige. Ayan, hindi niyo pa pala ako narinig. Amen. So tayo po'y magbasa sa John 19 po. Ano pong verse ay? 15. Talatang 15. Ayan, verse 15. Sumigaw sila, patayin siya, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari kundi ang emperador. Amen po.
Okay. So tingnan nyo mabuti. They rejected. Wala silang kinikilalang ibang hari. Wala. Hindi nila kinilala si Jesus bilang hari. Ang mga sumisigaw nito, hindi ho mga Romano, mga Jew. Mga Jew. They said, we have no king but Caesar. So, in their rebellion, they made a deal. It's a bargain. It's a covenant with death. A covenant with death. Kasi pag tinanggap mo ang Panginoon, that is the covenant of life. But when you rejected Christ, that is a covenant of death. Nakikipag-isa ka sa kamatayan. Di ba? So, a covenant with death to escape the Messiah's rule. Ayaw nilang magpasakop. Once na sinabi mo na hindi namin hari yan, ibig sabihin, we don't want to be under on the king. Di ba? Nagturo ang Panginoon, namuhay sa piling nila. Kung babasahin yung John chapter 1, pakibasa rin na. John chapter 1, verse 11. John 1:11. Sabi po dito, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ganun po. So, tingnan niyo yung verse na yan. Kanino na siya pumunta? Sa bayang Israel. Hindi naman siya pumunta sa Pilipinas eh. Because ang kinikilalang bayan ng Diyos, yung time na yan, walang iba kundi ang bayang Israel. Mga Hudyo. At ang sabi sa verse na yan, kung babasahin niyo yung mga naunang talata, siguro basahin natin mula verse 6 hanggang verse 10. Opo. Sa first, John 1 din po yun, no, Pastor? Verse 6 Yeah. to 6 10. to ano po, Pastor? 10. Ano 6 to po, sabi 10. po dito, opo, sabi po dito, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw upang ang lahat ng sumampalataya sa pamamagitan niya, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Amen po. Yeah. So, tingnan niyo yung mga talata. Kung babasahin niyo pa yung mga naunang talata, sabi diyan, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At sabi diyan, He was in the beginning with God. Nung pasimula, kasama na siya ng Diyos. At lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Walang bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. At basahin niyo pa yung verse 4. Makikita niyo yan, in Him was life. Nasa Kanya yung buhay. And the life was the light of men. At yung buhay na yon ay liwanag sa bawat tao. At yung ilaw na yon, yung liwanag na yon, it shines in the darkness and the darkness has not overcome it. So hindi kaya ng kadiliman yung liwanag na yon. Tapos may ipinadala. Sino ipinadala? Si Juan Bautista. Si John the Baptist. Anong trabaho ni John the Baptist? He came as a witness. Ang sabi sa verse 7, he bore witness patungkol doon sa ilaw. Sino ba yung ilaw na yun? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And that all might believe through Him. Na lahat ay manampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 8, John the Baptist was not the light, but came to bear witness about the light. Tapos verse 9, yung tunay na ilaw na lumiliwanag
to everyone, sa bawat tao, ay pumarito sa sanlibutan. So, sino tinutukoy dito? Ang Panginoong Jesus. He was in the Word. But the Word was made through Him, yet the Word does not know Him. Hindi siya kilala ng mundo. Okay? So, imagine niyo na lang mga kapatid, mula pa nung pagkahalikha ng mundo, pinahayag na ang patungkol sa Diyos. Mula pa nung paglabas nila ng Ehipto, pinapahayag na mula pa sa lumang tipan, ipinapahayag na kasama na nila ang Messiah. Di ba yung paglalakbay nila sa Ehipto, sa wilderness? Di ba kasama nila si Jesus? Kasama nila ang Messiah. Ha? Okay. So hindi nila kilala. And also, He came to His own and His own people did not receive Him. Medyo matindi, di ba? But, verse 12, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were not born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? So, ang ganda itong verse na yan. John chapter 1 pa lang, pinapahayag na yung goodness ng Panginoon na siya pumarito. Okay. But, as you can see, they did not recognize or they did not accept. Kaya na binasa natin, John 19:15, we have no king but Caesar. So they are rejecting Christ as their king. So, yung scenario na to, it transferred to God calling and commanding all men. So that's why nabiyayaan tayo. Tingnan nyo. Yung tinatawag nating parable of the wedding feast. It is by way of repentance. It is the way of righteousness. It's ending in the wedding feast. Pakibasa po yung Acts 17:30-31. Tagalog din, sige. Acts 17:30-31. Sabi po dito, Acts chapter 17, 30-31 po, Pastor. Opo. Sabi po dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdala niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hilirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Okay. So, tingnan niyo mabuti. Nung panahon, the time of ignorance, God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. So it means God opened the way of righteousness to everyone, to all of us. And we will see the gathering of all. It is a celebration of peace. It is the celebration of the goodness of God. And also, this is a judgment. Or we call it the severity of God on the unrighteous. And the way of righteousness marched on to Jesus' second coming. Okay? So, yung daan ng katuwiran ay hanggang, ibig sabihin, habang nabubuhay tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, we have to do the way of righteousness. Okay. So, punta tayo sa, ano pa lang to, Han? Introduction pa lang ho yun.
Okay, ang message po natin, what the gospel revealed. What the gospel revealed. Okay, so meron po tayong babasahin na parable. Nahihilig talaga sa parable eh. Masarap aralin eh. No? Matthew 22, 1 to 14. Sige. Someone will read Matthew 22, 1 to 14. Amen po, Pastor. Sabi Sige po na. dito, ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo na ibang mga lingkod at mga lingkod at kanyang pinagdirilan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, tinatay na ang aking mga baka at mga pinatambang buya, at handa na ang lahat handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, sa halip pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya pinuntahan niya ang kanyang kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ang mga panauhin ang buluwagang pangkasalan. Hanggang doon po, Pastor. Hanggang 10. Hanggang 14. Ako din na po. Verse 11, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman, sa labas dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen po. Okay. So that's the parable. No? Makikita natin yung parable na yan. It's about the king who gave a wedding feast for his son. Okay. Siguro iba hindi nila naintindihan tong parable na to. Will it happen? When it will happen? And sino ba yung tinutukoy dito? Okay, tingnan natin mabuti. So again, Jesus spoke to them in parable saying, the kingdom of heaven may be compared, or it is like to a king who gave a wedding feast for his son. Okay? So, wala tayong ibang kwento dyan. Wala tayong ibang ibig sabihin dyan. At makikita natin sa Bible, walang iba gumawa o walang iba nagplano ng kasalan kundi ang Ama. Okay? Para sa kanyang anak. At lagi natin sinasabi that we are a church and we are the bride. So, tingnan natin. And sent his servant to hold those who were invited to the wedding feast. So, pinadala niya yung kanyang mga alipin para imbitahan yung mga tawagin yung mga imbitado doon sa wedding feast. Pero, ang sabi dyan, in verse 3, they would not come. So, gaano ba ka-importante ang wedding?
tayo siguro naiimbitahan tayo sa wedding. Di ko alam kung binibigyan nyo ng halaga. Ay, wait, hayaan mo na. Sila lang naman yan. Eh. Ganun ba? Or pag na-invite ka sa wedding, are you giving priority or you giving importance to the wedding? Kasi when you attended the wedding, of course, it is not, hindi ikaw ang bida. Sinong bida doon? Ang bida yung ikinakasal. Okay? You understand? Ang bida ay yung kinakasal, hindi ikaw ang bida. So, yun. So, may kita natin dito na, pero this is very different. Kasi we are invited at the same time, we are the one, tinuturo ng Panginoon, we are the one, tayo rin yung ikakasal. There are marriage supper of the Lamb. So tayo rin yung ikakasal. Pero tayo yung inimbitahan. Pero dito, makikita natin dito, yung mga imbitado, they are not interested to that wedding. Samantalang excited na excited yung tatay at yung anak. So, speak about God and His Son. And again, He sent other servants. So, nagpadala ulit siya. Yung unang servant, pinadala niya doon sa mga inayahan. Yet, they would not come. They rejected the invitation. Okay? Or they just ignored it. Again, He sent other servants saying, tell those who are invited. No? So, pangalawa, nagpadala ulit siya. Pero yun pa rin, yung mga inimbita niya. Tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. So, nakahanda na yung pagkain, yung oxen, yung mga baka, ay napatay na. And everything is ready. Everything is ready. Come to the wedding feast. Verse 5. Again, una, sa verse 3, makita natin, they would not come. In verse 5, they paid no attention. Okay? Wala silang pakialam. They went off. They paid no attention. One to his farm, another to his business. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Hindi naman tayo pinagbabawalan na farming o maghanap buhay. Di ba? O mga lakal. Pero, inuna nila yon kaysa doon sa nais ng hari. So they paid no attention and went off. One to his farm, another to his business. While the other, ang ginawa nila, pinatay nila yung mga alipin. Okay? And treated them shamefully and killed them. The king was angry and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. So, dalawang bagay. Una, pinakita ng Diyos yung kanyang goodness. Pinakita ng Diyos ang kanyang goodness by means of inviting them to the wedding. But they paid no attention, they would not come, and even killed their servants and treated them shamefully. Then, nag-iba. Andito na yung severity of God. Ang sabi diyan, the king was angry. The king was angry. And he sent his troops, he destroyed those murderers and burned their city. Okay. Tapos, another thing, in the section 2, no, sa pangalawa, nahati yan eh. Then he said to his servant, the wedding feast is ready. But those invited were not worthy. Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. Saglit lang.
Okay. So, ang sabi dito, naiba yung focus eh. Naiba yung focus. Naiba yung iimbitahin. Di ba? The wedding feast is ready, but those who were first invited were not worthy. Then verse 9, go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. Lahat ng makita ninyo. And those servants went out into the roads and gathered all whom they found. Okay? So ito na yung ito na yung evangelism na sinasabi natin. Ha? Share the gospel. Gathered everyone, as many as you can. At sabi dyan, they gathered all whom they found, both bad and good. Lahat, mabuti, masama. Kahit sino. So the wedding hall was filled with guests. So napuno yung wedding hall. Okay. So, but when the king came in to the look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. So that's another topic about the wedding garments. And he said to him, friend, how did you get in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the attendant, bind him and put and cast him into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Tingnan nyo. Yung judgment, ando dun na. In verse 13. Those who are judged are those who has no wedding garment. Who has no proper attire on the wedding. So, in verse 14, for many are called, but few are chosen. Okay, it speak about the wedding. Minsan, kinukot natin itong verse na to, no? Kung ano eh. Okay. So, i.e., many are invited, but few respond. Kaya na ibig sabihin yan. Many are called, but few are chosen. So, many are invited, but few respond and come into the wedding. So, verse 8, then he said to his servant, the wedding feast is ready. Review natin. The wedding feast is ready, but those invited were not worthy. So after this severe anger of the king hath murdered, destroyed, and the city is burned, the king now turned to his servant and said, then he said to his servant, what does the word then? So reveal about the king, and the story is unfolding. So it means, in the word then, so parang nabaling yung kanyang invitation sa iba. O ibig sabihin, ibinukas yung invitation sa lahat. Not only to the first one who are invited, but to everyone. Basahin nyo. Sa lahat ng makita ninyo. So, mabuti man o masama, you invite them. Okay? So, ang tanong, who again is this king? Walang iba kundi ang Ama, ang Diyos. Di ba? Siya lang yung kilala nating hari. And verse 8, then he said to his servants, the wedding feast is ready, but those invited were not worthy. And the one with authority to judge and destroy the city and the people revealed that they are destroyed because they were not, ang tanong dyan, fill in the blank, they were not worthy of his feast. Or they are not worthy. Di ba? Ang sabi doon, di sila karapat-dapat. Basahin yung verse 8. The wedding feast is ready, but those invited were not worthy of his feast. Bakit hindi sila naging worthy? Bakit kaya? Because they pay no attention. Because they rejected the invitation. Because wala silang pakialam doon sa ikakasal. Di nila pinansin. Ganun lang ba yun? Then, ganun lang yun. Alam nyo, kahit sa panahon natin ngayon, when you share the gospel, then may mga tatanggap,
may mga hindi papansin. Kahit, di ba? Minsan, ako nga, as a pastor may mga miyembro tayo na tagal mo nang inalagaan sa church, dinisciple mo na, sabihin mo lahat ng oras mo, lahat ng panahon mo, lahat ng resources mo. Yet, matigas pa rin ang ulo. Diba? Ito yung kahit paulit-ulit na ang Panginoon, kung maalala ninyo yung sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 9. Gusto ng Panginoon lahat makakilala. Kaya hindi pa dumarating, hindi pa hindi pa nangyayari yung promise ng Lord na kanyang muling pagbabalik. Because ayaw niya na mapahamak ang marami. Yun, paulit-ulit ang Diyos sa ganun. Pero darating din yung time, if you always rejecting the invitation, ang itatawag sa'yo, you are not worthy. You're not worthy. What does it mean worthy? Having honorable, meritorious value. Diba? The question is, had they the opportunity? Yes. Meron ba silang oportunidad na makapunta doon sa wedding? Yes. They had the opportunity. Grabe opportunity na binigay ng Diyos sa tao. Do they have the ability to come? Yes, they have the ability to come. Tama? Ito lagi ko sinasabi sa kasi may mga miyembro ko na nung walang trabaho, lagi nag-church. Nung nagkatrabaho, hindi na nag-church. Oy, kumusta na? Bakit wala ka ng Sunday? Sensya na po tayo. Pagod po eh. Sensya na po tayo. Masama ho pakiramdam ko eh. Pero makikita mo, kinalunisan, pumapasok ulit sa trabaho. Pagdating sa trabaho, kahit masama pakiramdam, kayang pumasok. Pero pagdating sa church, 1 oras lang, 2 oras sa church, sumakit lang ng konti yung buhok. Buhok talaga, no? Hindi na makapag-church. Di ba? 2 oras lang. Pero pagdating sa trabaho, kahit masama ang pakiramdam, pumapasok. Pagdating sa oras, bakit late sa church? Parecha na po, traffic. Linggo ha, traffic. Wala masyadong traffic pag linggo. Pero pagdating sa trabaho, 5:00 pa lang ng madaling araw, maalis na sa bahay. Dahil hinahabol yung 7:00 na pasok. 2 hours. Kaya naman. Hindi nalilate. Pero pagdating sa church, naabutan na lang kalahati na ng mensahe. Pagdating ng offering, naiihi pa, nagsi-CR. Lahat yung naranasan ko, may mga miyembro tayong gano'n. Okay. The question is, do they have the opportunity? Yes, they have the opportunity. Lahat ng tao binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Meron ba silang kakayanan na makapaglingkod, maka-attend doon sa wedding feast? Yeah, they have. Do they have the knowledge? Yeah, they have. Alam nila. Alam nila na, kung basahin niyo yung Romans chapter 2 o chapter 1, alam nila na may Diyos. Pero hindi nila sinasamba ang Diyos bilang Diyos. But they have the knowledge of it. They have the knowledge of the spiritual thing. They have the knowledge of God.
They had the knowledge about the saving gospel. They had the knowledge of it. Di ba? Do they understand or they have the understanding of this coming King's Son? Yes. Alam nila na babalik si Jesus. Alam nila. At mga Kristiyano ngayon, alam nila, maraming mga tao na alam nila na babalik muli ang Panginoon. Pero, ang sabi doon, sa binasa natin, yung iba binaliwala. Yung iba hindi nila pinansin. Yung iba hindi nila binigyan ng prioridad. Yung way of righteousness. So if they would have followed the way of righteousness, would they have been counted worthy? Yes. Pag sinunod ba nila yung paraan ng katuwiran, sasabihin ba sa kanila, they are worthy? Yes, they are worthy. And according to dun sa binasa natin about the wedding feast, marami ang naging worthy. Tama? Because maraming nag-respond. Okay? Pero meron lang doon, siguro na sabi doon, hindi nakadamit pang kasal. Sayang. Nakapasok na nga. Nadali pa. Hindi pa naging karapat dapat. Anyway, sa next topic na yan. Huh? Okay. So tuloy tayo. So the judgment given by Christ Jesus was not changeable. Alam mo, yung binigay na judgment ng Panginoong Yesus, ito rin yung judgment na nangyayari doon sa lumang tipan. Nor it is separate from intelligence. Ibig sabihin, lahat, alam ng tao. Alam nga ng tao na may kamatayan eh. Sinong tao hindi nakakaalam na may kamatayan? Na ang lahat mamamatay. Di ba? Lahat ng tao alam nila na mamamatay sila. Alam nila, lahat ng tao alam nila na may Diyos. Wala tayong maidadahilan sa harapan ng Diyos according to Romans chapter 1, Romans chapter 2. Wala tayong maidadahilan. Dahil hayag na sa kanila lahat ng bagay. From Eden forward, we see God's goodness in His determination to extend mercy. Okay? Doon sa kabutihan ng Diyos, talagang mula doon sa Eden, sa Eden pa lang nung nagkasala pa lang ang tao, pinakita na ng Panginoon yung goodness niya. Gumawa agad siya ng plano about the Redeemer na meron tagapagligtas. Nasa isip agad ng Diyos yun. Ginawan agad sila ng damit, which is a temporary covering from their shame. Tayo kasi pag nagkasala tayo, tinatakpan natin yung sarili natin, tinatakip natin, tinatago natin yung ating kasalanan. Right? Ano nangyari kay Adan at Eva? Nagtago sila. They hide. Patayin niyo yan. Chapter 3. Ay, kita ninyo, nagtago sila. Kaya, nung naglalakad ang Diyos sa halamanan, ang sabi ng Panginoon, where are you? Oh, hinanap sila ng Diyos. Ano sabi ni Adan, ni Eva? Natakot po kami, nagtago po kami. So, tinakpan nila yung sarili nila dahil nakita nila sila yung hubad. Pero mula noon, nung pala pinakita na ng Diyos ang kanyang kahabagan, dinamitan sila. Pinagpatay sila ng hayop. Yung balat ng hayop, yun ang pinantakip sa kanila. So what does it mean? Yung covering na yun, kinakailangan is, tama yung sinasabi ng Panginoon, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kasi ano yung pinambalat sa hayop, ano yung pinantahi ng Panginoon doon para maging damit nila? Balat ng hayop. Pwede bang balatan yung hayop nang hindi mamamatay? Mamamatay yung hayop. So there will be a shedding of blood on that. Pinakita na ng Diyos na sa pamagitan ng pagbububo ng dugo ay magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. And doon pa lang, the message of Christ's death
May mensahe pa lang ng pagpako ng Panginoong Hesus sa krus, yung pagbubo ng kanyang dugo, ay ipinahayag na ng Diyos sa kanila. So God's goodness is that from Eden forward, we see God's goodness in His determination to extend mercy in restoring man to the place he fell from and in the face of abject rebellion. Kahit grabe yung rebellion, pero doon pa lang sa Garden of Eden, gusto na ng Panginoon i-restore sila. Okay? So, in restoring man to the place he fell from and in the face of abject rebellion, his severity in judgment. Okay? Severity means anger. Okay? So, mercy cannot be morally extended to a guilty party without also satisfying justice. So, tandaan niyo yan. Hindi lang basta magsabi ang Panginoon, o sige, pinatawad na kita. Hindi ganun. Merong kinakailangang magdusa. That is the justice of God. Di ba? So, for example, nagnakaw tayo. Tapos inihabla tayo. Sasabihin lang ba ng hukom, o sige, okay lang. Patawarin ka na. Ganun lang ba yun? Hindi. You have to pay. Kailangan either makulong ka or bayaran mo yung ninakaw mo. Di ba? Hindi lang pwedeng sabihin lang na, o sige, pinatawad ka na. Hindi ganun. It must be a substitute. Must be someone na aako ng iyong kasalanan. That is justice. So the majesty of God's mercy is seen in His substitutional atonement through His beloved Son. Akala natin ganun lang yun, yung sinabi ng Diyos sa atin. Sige na, basta humingi ka ng tawad, patatawarin ka. Akala natin ganun lang yun. Hindi. Merong nagbayad ng ating kasalanan. The majesty of God's mercy is seen in His substitutional atonement through His beloved, which fully satisfies justice. So the reasonable expectation of the guilty is to respond in kind to the merciful pardon extended. So ang pinaka-pwede natin gawin is mag-respond doon sa mercy, sa biyaya ng Panginoon, para yung pardon, yung kapatawaran, ay maranasan natin. Therefore, for anyone or any nation, anyone, refusing to meet the condition by which God's mercy can be dispersed, is also choosing to embrace God's full justice to be meted. So, there is no middle ground on which to stand. Okay, let's go to the Apostle Paul in Romans chapter 1, 16 to 32. Sige, pwede may magbasa po. Romans 1, 16 to 32. Anyone? Sa Tagalog po. Diba, Pastor? Ayan, dinig niyo po ako? Apo. Ayan, 16 to 22 po tayo. 32. 32. Amen. Romans 1, 16 hanggang 32. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnay ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag Okay. mula sa langit. Sige po. Excuse me. Tingnan niyo yung verse na yan. It reveals the goodness of God. Okay? Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. What is the gospel? It speaks about the goodness of God. It is the power of God for salvation. That is the goodness of God.
power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Gentiles, to the Greek. Di ba? So it speaks about the goodness of God because He opened the salvation to everyone. Verse 17, for in righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written, the righteous shall live by faith. Okay? So righteousness of God. And that is the goodness of God. Okay. Tuloy mo na. Amen. Verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao. Dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ang pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag sa kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon at ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay ang kapwa babae sila'y nakikiugnayan. Ganoon din ang mga lalaki ayaw na nilang makipagtalik sa babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila'y nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkantha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Okay, tingnan niyo yung mga talata. So, wait. So, ito binasa natin. Okay. So, yung verses 16 up to 17, 16 and 17, it reveals the goodness of God. Because God reveals the righteousness, the way of righteousness. And that is through faith. He revealed it. Ang sabi dyan ni Pablo, he's not ashamed of the gospel. For it is the power of God unto salvation. So that is the goodness of God. Okay. But also,
The gospel reveals the severity of God. Ano ba ibig sabihin ng severity? Tingnan ko sa dictionary. Ibig sabihin ng severity is a noun that refers to the quality of being very unkind or unpleasant. Okay? So, ibig sabihin, ipinapahayag na dito na ang Diyos, hindi rin siya natutuwa pag may unrighteousness. It also refers to the quality of being extremely kabagsikan. Mas malupit pala yung Tagalog, you know? Kabagsikan. Di ba? At tingnan natin yung mga talata. Kahigpitan, kabagsikan, kahigpitan. Kailangan makilala natin ang Diyos na hindi lang siya mabuti, pero dapat alam din natin na ang Panginoon ay nagpaparusa. Nagpaparusa din ang Panginoon. Tingnan niyo yung mga talata na binasa natin. Tingnan niyo yung talata na binasa natin. In verse 18 pa lang. Paano ginamit yung salita dito? Anong word na ginamit dito? The wrath of God. O yung hinayaan na ng Diyos. Ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun. Minsan nga, may mga membro talaga ako na nakarinig kasi ako ng mensahe. Sabi niya, pag yung wala, huwag nyo na hanapin. Pero alam nyo, bilang pastor, siyempre, ang sino mga hanapin natin, yung wala lang hanapin natin yung andyan dyan. Kasi andun pa rin yung puso natin as a shepherd. Di ba? Pag merong isang nawala, pag meron kang 99 na tupa, may isa kang nawala. Iiwan mo muna yung 99 at hahanapin mo yung nag-iisa. Pero there is a time, dito, kita ninyo, yung mga talata na to, sabi ni Pablo, in verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven. What is the wrath of God? That is a judgment of God. Right? That is a judgment of God. Kung ipinahayag na yung goodness, kung ipinahayag ng Diyos ang kanyang goodness, pinahayag niya yung kanyang goodness for those who responded to the call, to the wedding feast. Because lahat tayo, we are invited. But if you responded to the call, if you go, then that is a goodness of God for you. But when you did not come, you are not interested, then you are not worthy. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, against all unrighteousness, who by their unrighteousness suppress the truth. Inaaral ko tong suppress na to. Sa Tagalog sinisikil. Sinisikil ang katotohanan. You are not allowing the truth to come out sa buhay mo. Alam niyo yun? If you're living in sin, it means yung truth hindi mo hinahayaan na mangyari sa buhay mo. Ibig sabihin yung light, hindi mo hinahayaan mangyari sa buhay mo. If you're living in sin, it means yung darkness o yung darkness, you are living in darkness. You're not allowing the light to shine into your life. Di ba? If you are suppressing the truth. Okay? Tapos, pinaliwanag sa atin, wala, sabi dito, lahat ng patungkol, in verse 19, for what can be known about God is plain to them. Plain. Maliwanag sa kanila. Maliwanag. Di ba? Because God has shown it to them. Diyos na mismo. Makita nga lang natin na merong araw, merong ulan, may ulap, may puno,
o whatever na create ng Panginoon, ipinapahayag na yun na merong Diyos. Di ba? So yan, basahin niyo yan. Hanggang sa dumating yung time na talagang pinabayaan na sila ng Diyos. Binigay na sila ng Diyos sa mga bagay na yon. Verse 26, for this reason God gave up to this honorable passion. Honorable. Ano yung mga honorable na yun? Dishonorable na yun. Ano yung mga dishonorable? Mga babae, ito nila may pagtalik sa kapwa babae. Wala akong nakitang aso na ikipagtalik na babaeng aso sa kapwa babaeng aso. Hindi ba mas masahol pa sa hayop ang ginawa ng tao? Wala akong nakitang aso na, marami kasi ako aso dito. Wala akong nakitang aso na nakipagtalik kasi lalaki akong aso, may babae akong aso. Wala akong nakitang aso, kahit anong hayop siguro, na nakipagtalik, lalaking aso na ipagtalik sa kapwa niya lalaking aso. Wala. Pero ginagawa ng tao. Hindi ba dishonorable passion? Shameless acts. Sinabi dito. And since they did not see fit to acknowledge God, hindi nila inilagay sa kanilang isip ang patungkol sa Diyos. So this is more on choosing. Hindi mo ilalagay ang Diyos sa isip mo. Iisipin mo na walang Diyos. Iisipin mo na kanya nakikita. Iisipin mo na parang lagi kong binabanggit sa inyo yung story na may isang mayaman na umani ng sagana. At anong sabi niya, anong gagawin ko sa aking kayamanan? Ang dami ko ng pera. Alam ko na, gigibayin ko malitong kamalig at magpapagawa ko ng mas malaki. Ang gagawin ko na lang kakain, iinom, at magpapakasaya habang ako'y nabubuhay. So, saan ang picture ng Panginoon? Saan ang picture ng Diyos doon? Sa kanyang isip, wala. Saan ang picture? Saan ang Diyos doon sa mga plano niya? Wala. Shela. Puro kakain, iinom, magpapakasaya na lang. Sabi po, sabi ng Diyos, andito na yung picture ng Panginoon. Sabi ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin kong yung buhay. Di ba? Okay. So, they were filled with all manner of unrighteousness, all manner of evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife. Lahat na ng gawain ng laman. Ayan na yan. Kasama doon yung pagiging marites. Slanderer, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventor of evil, disobedient to parents. Yan, kasama yan dyan. Diba? Heartless, foolish, faithless, ruthless. 32, do they know God? Do they know God's righteous decree? Kahit alam nila ang salita ng Diyos, ang kautusan, yet they are not practicing it. Pero mas natutuwa pa sila o ini-encourage pa nila yung iba na gumawa ng kasamaan. Di ba matindi yung mga talatang yan? Okay? So it reveals the goodness of God. Verse 16 and 17 is the righteousness of God by faith, and also it reveals the higpit ng Diyos, pagsik ng Diyos. It reveals the severity of God, it is the wrath of God on all unrighteousness, on all to those who are not worthy. To those who are not worthy. And number 3, all men are without excuse in the court of His Creator. Pagharap natin sa Panginoon, dati pwede sabi, pasensya na po Lord, busy ako eh. Pasensya na po Lord, hindi ako nakakapag-church. Kasi ganito, ganyan. Daming dahilan. Okay.
Pakibasa po, Romans 11:18 to 23. Amen. Romans 11 po. Yeah. 18 to 23. Amen. Romans 11, 18 to 23. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya, ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmamalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya na pinanghinayangan niya? Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw ay sangang galing sa ulibong ligaw, ay naidugtong sa tunay na ulibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ng mga talagang sanga nito. Amen po. Okay. So, tignan. Yeah. So, tignan niyo mabuti yung mga talata. Speak about the Israel. And now we are grafted to the true Israel, spiritual Israel. Sabi dito, kung ang puno, original na puno. Sabi niya, you must not brag about being grafted into replace the branches that were broken off. No? Ito yung mga tao na hindi tinanggap ang Panginoon. This is the natural Israel. They did not receive Christ. So they were broken. They were broken off. And the gospel was open to everyone. Then, ang sinasabi diyan that we are Gentile as being grafted. Being grafted. Okay? Huwag daw tayo magmalaki. Dahil ang sabi dito, well, you may say those branches were broken off to make room for me. Yes, but remember, these branches were broken off because they did not believe in Christ. And you are there because you do believe. Why we are grafted? Because of our faith, because of our belief. Di ba? Because we believe in Christ. And so, don't think highly of yourself. Yeah, dapat hindi tayo magmalaki. But fear what could happen. And if God did not spare the original branches, He won't spare you either. Kung pinarusahan niya nga ang original na puno, eh pwede naman tayong parusahan. And verse 22, ito na, yung bagsik. Notice how God is both kind and what? Diyos ay mabuti, mabait, at mabagsik. Di ba? Akala lang natin kasi ang Diyos, lagi natin naririnig sa mga churches about the goodness of God, about the goodness of God. Kaya yung mga tao, minsan nagiging materialistic na lang din eh. They are saying the goodness of God kung meron silang bagong ganito. Di ba? Doon lang sila nagsasabi na, oh, God is good, God is good. Kasi meron silang ganito, ganyan, ganyan. Minsan, nagiging mababaw. Nagiging mababaw. Kasi, ang akala nila ang goodness of God is only for material things. Notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobeyed. Galit lang naman talaga ang Diyos doon sa mga nasa Romans chapter 1, verse 18 to 32. Di ba?
to those who live unrighteous, to those who are disobedient, but kind to you if you continue to trust in His kindness. So God is kind to you if you are continuing to trust in His, if you are living in a righteous way. God is kind to you. Okay? So, but if you stop trusting, sabi dyan, if you stop trusting, titigil ka na magtitiwala o maglilingkod sa Panginoon. Ano sabi? Sabi ni Pablo, you will also be cut off. Kaya yung di ba merong mga doktrina like once you save forever. Anyway, hindi natin pagtatabunan yun dito. Nabanggit ko lang yun. Kasi pag ganun ang doktrina mo, kahit magpakabale-balentong ka, saka yung mga doktrina hyper grace. Di ba? Okay lang yan kasi goodness of God, grace of God. Diba? Paano naman tong verse na to? Ano ba nangyari dito? Sabihin, isasantabi mo lang tong verse na to. But if you stop trusting, you will also be cut off. And if the people of Israel turn from their unbelief, kung ang Israel ay bumalik sa pagtitiwala sa iyo, o tinalikuran nila yung kanilang unbelief, ang sabi dyan, they will be grafted in again. Ganun na naman ang Panginoon eh. Kung bumalik ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Diba? Tama siya sabi sa Beverly. Hanggang wakas. Ayaw ng Panginoon na paputol-putol. Ano yun? Mamaya nakadikit ka, mamaya hindi na. Mamaya on ka, ngayon mamaya off ka. Ay, nako. Hope for God has the power to graft them back into the tree. Okay. So may mga trabaho ang angels regarding that. Of course, may tayong trabaho natin ngayon as a believer. So we have to go and make disciples. Diba? Work natin yan eh, especially in this end times. And there's also the work of the angel. Pakibasa na. Basahin ko sa English, no? In Matthew 16:27, and I be, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels. This is the second coming. And then He will reward each person according to what they have done. So, bibigyan ng gantimpala ayon sa iyong ginawa. And then, for the reference, sinasabi natin na ang Diyos ay mabuti, at the same time, ang Diyos ay nagpaparusa. Basahin natin itong parables of the weeds in the wet, saka parables of the net. Okay, I think yun lang, masatapos na tayo. Sige na, pakibasa sa Matthew 13:24-30. Matthew 16:27 tay. Sapagkat darating nga 24-30, tsaka 36-43. Amen. Sabi po dito, Matthew 13. Apo, Matthew 16:27. Sapagkat Hindi na yan. Okay. Matthew 13, the parable of the weeds in the wet. Matthew 13 tay. 13. Apo, 24 hanggang 30. Yes, tsaka 36-43. Amen. Sabi po dito, nagsasalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mga mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang mga trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan ng may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya.
Hayaan na lamang ninyong lumago ang kapwa damo at mga trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani sasabihin ko sa tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Okay, the meaning in verse 36 to 43, the meaning of the parable. Amen. 36 to 43. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao. Si Jesus po ito, no? At pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghasik ng mabuting binhi ay ang mga anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig, at ang bukiring binhi ay ang taong kabilang sa kaharian ng mga mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang madamo ay tinatapon at sinusunog, gayon din mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin niya mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis niya ang mga ito at ito sa lumalagabgab na pugon. Hallelujah. Iahagis niya ang mga ito sa lumalagabgab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Wow. Okay. So this speak about the goodness of God to those who are obedient, to those who obey, to those who keep trusting, to those who are worthy. But this is a severe or severity on the part of God to those who are unrighteous, to those who are sons of the devil. Okay? At nakikita na dito, this will happen at the end of the age. And we know that we are at this end, at this age. Also the parable of the net, pakibasa na. Matthew 13, 47 to 50. Amen. Matthew 13:47 hanggang 50. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagabgab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Amen. Yeah, tingnan niyo yung mga parable. Halos pare-parehas ng mensahe sa atin. Speak about the goodness of God and speak about the severity of God. Tingnan niyo like yung parable of the net. It is like, parang parehas ng mensahe. Na parurusahan yung mga ayaw. Tingnan nyo nga in Matthew 13:47 to 50. Ang ginamit na nga dito, net. Ibig sabihin, halos lahat gusto ng Panginoon na mahuli. Pero habang nahuhuli, darating din talaga time ng paghihiwalay. Pipiliin yung mabubuting isda doon sa masasamang isda. Di ba? Nakita niyo yung parable of the wedding kanina, the wedding feast. Nakapasok na lahat doon sa bulwagan.
Pero meron pang sablay. Meron pang nakita ang Panginoon na isang hindi nakadamit, hindi karapat-dapat. Sabi doon, hindi karapat-dapat. At pareho sila ng sinasabi about the judgment. Yung sinasabi ng Panginoon dito na they will be burned. Di ba? They will be thrown. No? The Son of Man will send his angels to gather, and they will gather out of his kingdom and cause of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. Iahagit sila sa apoy. At yung lugar na yon, there will be weeping. Grabe yung pag-iyak. At grabe yung pangangalit ng ipin. Paano pala pag pustiso yung ipin mo, no? Paano pala pag nabunot na lahat ng ipin mo dito sa lupa? Biro lang. sabi ng iba, hindi mo na problema yun. Patutubuin ng Diyos yung ipin na yan pagdating doon sa impyerno para lang matupad. Yung sinasabi niya na magangalit ang kanilang ipin. Okay? And then yung parable of the net is the same. Di ba? So it will be at the end of the age, the angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. Tatapon sila sa naglalagablab na apoy. And in that place, there will be weeping, and gnashing of teeth. Amen. Sige, let us pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. Hayaan mo na maintindihan namin, Panginoon, ang gospel. Huwag kami magpabanjing-banjing, Panginoon, sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa iyo. Huwag mo hayaan, Panginoon, na mawaglit ang aming kaisipan sa mga bagay patungkol sa iyo. Ang aming pananampalataya ay maingatan namin, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Malakaran namin yung daan ng katuwiran. May pamuhay namin, Panginoon, yung buhay na ayon sa Panginoong Jesucristo. Madala namin, Panginoon, magliwanag yung liwanag na ibinigay sa amin ng Panginoong Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na aming buhay ay patuloy na magamit para sa iyo. Maintindihan namin yung mga salita mo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, Panginoon. Dahil alam namin nasa huling panahon na kami, nasa huling araw na kami, Panginoon. At nalalapit at palapit na palapit ang iyong muling pagbabalik. Nawa masumpungan mo ang bawat isa na karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Tatay Reb. Ayan, sa atin